Promise naman yung... Oh, mami, mag-asawa na tayo na. Pabibi daw. Pabibi ka na muna daw. Oy, babae daw, pabibi. For today's episode, samahan nyo kaming makipiesta dito sa Romblon para maramdaman ang kultura ng probinsya na unti-unti nang nawawala sa ibang lugar ng Pilipinas. Let's go! Sa piyesta ng Romblon, nasilayan ko ang bata ko, mga palarong payak, ngunit saya'y tumatakos. Karera ng bangka, alon ang kalaban mo, isang probinsya, payapa ang tanaw ko. Dito sa Romblon, tawanan at ligaya, mababait na tao, dito'y tunay kong nakita. Kalayo ng mundo sa mapanghusga, ang simpleng buhay dito'y kay ganda. Sa maliwanag na gabi, ang tugtugan nagsaya, sayawan ng tao, gabi ayaw magpaalam pa, hinahabol ang saya hanggang bukang liwayway. Ang bawat hakbang tila awit ng buhay. Dito sa Romblon, tawanan at ligaya, mababait na tao, dito'y tunay kong nakita. Kalayo ng mundo sa mapanghusga, ang simpleng buhay dito'y kay ganda. Umagay, puno ng sigla, ang mga bata naglalaro. Yun, magandang umaga sa inyo mga ka-Jedi. Welcome or welcome back sa aking channel. Ayan, nandito pa rin tayo sa Romblon, no? Sa Pakinggan, no? Ay, ba gagawin natin ngayon? Wala pa na yung gagawin, eh. Lang, magre-relax lang tayo dito mga ka-Jedi. Malapit na naman tayo bumalik sa Canada. Magbalik sa Canada, matagal na naman natin hindi ma-experience ito mga ka-Jedi. Ayan. Ayan yung gigising sa inyo ng alas 4 ng madaling araw mga ka-Jedi. Kahit late matulog dito, aga pa rin nagigising mga ka-Jedi. Sarap. Sarap dito sa Romblon. Yun mga ka-Jedi, kape muna tayo mga ka-Jedi, ha. Nang inggit lang ako, eh. Ano? Sige sa isa lang? Tapos, sabay-sabay. Yun mga ka-Jedi, nandito tayo sa may Agbaliga. Ikipiesta kami mga ka-Jedi kasi yung sister-in-law ko sasali sa may karera ng bangka, kaya nandito kami ni Mrs. Lalayo lang ako doon kasi malakas yung sounds, eh. Panoorin natin yung karera ng bangka mga ka-Jedi. Marami yan ang palaro dito ngayon mga ka-Jedi. Pero ang aabangan natin si Carla mga ka-Jedi, no? Kasi mamaya may beauty pageant pa yan, eh. Pupunta rin tayo mamaya ng gabi mga ka-Jedi. Naka-ready na yung mga lifeguard ba? Saka yung mga bangka dito.
yung alon papunta rito. Medyo mahirap yun mga ka-Jedi, no? Huwag ka na, Carla. Nahiya si Carla. Ready ka na, Carla? Sa lalaki. Sa ilalim kami ni Chris, taga-tulak ba? Sa ilalim. Ikaw, mami, sali ka, mami? Hindi mamatay ako dyan. Kasali. Yari nga ba si Ito mga kadede, mga lalaki pa lang yung kasali mga kadede. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O anin? May pito ba yun? Oh, sige, pagaling na ako, pagaling na. Abangan natin mamaya si Carla mga kadede. Layo na nila mga kadede. Hindi nakita sa GoPro ko. Hanggang saan sila? Oh, hanggang doon sa may flag. Ang sarap tuloy sumali sa ganyan. Miss ko yung pagkakayak na ano. Grabe yung karera nila mga ka-Jedi. Ang haba pala ng tinakbo. Mula pumunta dun. Nabalik dito. Grabe. Palakasan ng stamina to. Sa kabraso. Oh, medyo malakas pa yung alon mga ka-Jedi. Oh, eto naunguna si Kuya oh. Oh, mas kuya lakas. Ang stamina. Mahalon pa yan. Sino sumusunod? Ikaw? Ayan sila oh. Sagwan ang sagwan. Dapat pa malaki braso mo rito para sa pagsagwan. Ayun, naman na si Kuya. Bumbugs pa si Kuya. Doon mga kadila yan. Dito lang sa may side. Nag-shot lang tayo ng drone mga kadila. Panoorin natin mula sa itaas. Ito, limahan na yata ito mga kadila. Lima na yun ako sa isa bangka. Kanina isahan lang. So isang battery ng drone. Isa-save natin. Para kay Carla. Doon mga kadila yan. Dito lang sa may side. Nag-shot lang tayo ng drone mga kadila. Panoorin natin mula sa itaas. Ito, limahan na yata ito mga kadila. Lima na yun ako sa isa bangka. Kanina isahan lang. So isang battery ng drone. Isa-save natin. Para kay Carla. Sila mga kadila. Apat yung bangka nakalahok ngayon mga kadila. Yung palakasan talaga sa center. Malupit yung mag-isa kanina. Mahirap to. Yan sila mga kabila yung shot. Mga nag-inom pa kagabi yung iba dyan. Grabe oh. Base maloba to eh. Vintage na yata itong drone ko mga kadede. Ilan na lang yata yung may-ari. Ito yung flag mga kadede. Iikutan nila. Yan. Itong mini to, ilang taon na to sa akin. Vintage na yata to. Ilan na lang yung nagmamay-ari ng gantong drone mga kadede. Luma na to eh. Alam ko ngayon nasa 4 Pro na eh. Pila-pila. Galing ah.
palakasan ng mga kajeday. Kapagod to. Pagkakarera, syempre wala kang relax moment mga kajeday. Sabi, mahaba yung sasagwan nila. 81%. 81% na yung battery. Kaya pa yan. Grabe ang drone. Dati parang helicopter lang gumagamit para mag-shot ng ganito eh. No? Ngayon, itong drone na oh, makakashot ka na ng gantong shot. Grabe, galing. Ayoko ilapit, baka pagalitan tayo mga kadeni. Nag-stuck yung mga nagkakarera. Tama na gantong shot. Bilis nitong nasa kanan mga kadiri. Hindi ko na napaliparan ng drone kanina yung solo mga kadiri na dahil nga yung battery ko limited lang. Iikot pa sila dun sa may isang plug mga kadiri. Layo-layo pa. Si Kuya nag-collapse dun. Grabe yung pagod ni Kuya. Mahirap pagka hindi ka talaga ano rito. Hindi ko matulungan mga kadede. Kailangan ko ibaba yung drone. Ibaba ko muna yung drone mga kadede. Hindi ko makatulong eh. Si Kuya babagsak. Hindi, baba ko lang yung drone ha. Mag-attention ako dito. Dito pa ako. Mag-attention pa yung drone ko. Kasaway. Hindi ko ibaba dito mga dito. Nagkakagulo sila. Nahihirap ko pag gaganto. Kailangan ng ambulansya ko. Baba ko lang yung drone ko mga kanina. Yung kung shotan pag ganyan mga kanina. Hindi natin pagkakakitaan yan. Itong monetize tayo. Kaya ko lapitan. Ang pagbablog natin is not just about money mga kadede. It's about passion natin mga kadede. Kaya mga ganyan. Sabihin ko na lang sa inyo kung ano nangyayari mga kadede. Pero kaya kong video.
Tayo naman ang tumulong mga kadiray. Punta muna ako kay Mrs. Kasawa na sunod? Kasawa na sunod, dali tayo. Hindi ko kaya umikot yun. Number one tayo sa dulo dahil. Layo. Kaya nga loyo eh. Layo ng ikot. Ayun yung flag, tapos dito ulit sa flag. Kaya nga, parang 1 kilometro yun. Kaluha. Oh, mami, mag-asawa na tayo na. Pabibi daw. Pabibi ka na muna daw. Oy, babae daw, pabipi. Nilapitan na nila kasi nga may nag-collapse kanina mga kadiray. Hindi na malayo yung ikot. Sali sila tatay. Sino nagkatad na? Mami, tara na. Ay din si Joy. Ay, malangoy tayo ni mga kumaan. Ay, Saan si mama mo? Anong kulay suot? Puti? Baro, kayo na Oo. Sali daw si mama niya, mama. dapat sa gitna Saan na? Number 2, ready na. Yapa. Satarek, bungko. Pwede na sila. Pinungguan na sila. Then. Grabe yung tako, kadete. Inasabuyan lang ako tapos dito yung flag at baka naglapit-lapit kita no. Matay ba ulit siguro? Oo. Oh? Nandun. Doon no. Oo. Kaya nga kinancel. Kinancel nila mga ka-Jedi yung karera ni Carla. At may nahimatay daw ulit sa may group. Kanina doon sa may solong lalaki mga ka-Jedi. Pero yung sa babae, kinancel na rin mga ka-Jedi. Kaya sa beauty pageant na lang sali si Carla. Sa race. Sasali rin pala sa race. Panoorin natin mga ka-Jedi. Tatlo lang. Pababa pala yun. Pababa pala mami. Nakakamiss naman yung... Pero maging bata dati. Kaya nga, ganyan kami dati sa Aida. Sa Marik. Oo. Karera. Hindi, ganito. Siyasara yung kalsada. Tapos... Karera. Oo. Ayan, balikan sila. Second yung isa. Oh, ang ganda din yung kalera mo sa akin. Wala, manalo na. Kahabol pa si Totoy. Port. Port. May premyo ba? Hanggang tip? Lahat may Lima sila. consolation. May consolation lahat. Second, third, lahat ng sumali consolation. Oh. Mga kadiri, mga babae naman. Malabasod. Delikado pala yun. Layo yan. Oh? Sa akyat pa? Oh? Oh, walang kahoy yung isang babae kanina. Ito, pabalik na. Dapat pala malakas din yung stamina mo rito. Sinong second? Lumiko. Ito ba? Hirap po ba?
Ma'am, hindi ka sumali? Ayoko, na ko marunong na yan. Tapo kuya, Sa'yo ng piyesta. Ito si Carla. Uy. Uy. Yun mga kadire, panalo sila Carla dun sa may sack race ba. Kuya tayo mami? Mainit na, babalik tayo mamayang gabi no? Para sa pageant, saka sa inuman. Wow, party ka. Paalam tayo kala Chris. Kag sa bawat isa nga nag-table, sa yun ko nga nagkarika mo para magbulig sa among piyesta. Kaya kita nga rin pa sa bagakay. Kag sa hindi ko mabanggit tong nagabi ng iban. Madamong nga salamat sa indo tanan.
Hirap yung tanong mga kadete. Madali lang, mental health awareness. Mental health awareness. And Miranda, 16 years old, and a proud grade 12 student from the Youth Strand. Driven by a heart that seeks justice and service, Nelica aspires to become a police officer someday, ready to protect and serve with honor and dignity. Beyond her strong spirit lies her vibrant creativity. She enjoys dancing, modeling, doing makeup, and immersing herself in K-dramas and TikTok, where she finds inspiration and self-expression. She holds on to the empowering truth that success is a journey, not a destination. Let us welcome the confident and radiant candidate, Nelica Trisha M. Milano. I've always liked to play with fire. To one day wear the white uniform of a dedicated nurse, bringing comfort and care to those in need. Specializing in automotive, Laura Strand speaks of gears and engines. Her heart beats for the classroom. For one day, she dreams of becoming an animated teacher, ready to shape minds and touch lives. Her talents are a proud student of BSBA, major in financial management. She's not just a dreamer, but a doer, with her heart set on becoming a renowned fashion designer someday. A woman of many talents, she finds joy in crocheting, singing, dancing, cooking, and developing her favorite K-dramas. Her guiding words, let your faith be bigger than your fear. Armed with passion and purpose, with a heart for service, she dreams of one day becoming a nurse, a beacon of compassion and care to those in need. When the spotlight shines, she shines brighter, for her hobbies include dancing and modeling, where she expresses confidence with every step and swing. She lives by a powerful belief: everything in life happens for a reason. It's either a lesson or a blessing. How's the fiesta? You like it? How was it? You like it? You like it, the event? The event? You like the event? Beauty contest, you like it? You like the beauty contest? Yeah. So here is your question, candidate number 1. Kung may isang aral kang natutunan mula sa nakaraang eleksyon na nais mong ibahagi sa mga kabataan,
at mamamayan na narito ngayon. Ano ito at bakit? Uulitin ko ang tanong, kung may isang aral kang natutunan mula sa nakaraang eleksyon na nais mong ibahagi sa mga kabataan at mamamayan, ano ito at bakit? Unang sa lahat, good evening everyone. Ako po ay hindi pa bumoboto, pero meron po akong isang aral na natutunan sa nakaraan na eleksyon. Una, dapat pumili tayo ng leader na karapat-dapat para sa ating bayan. At leader na magmamahal sa atin at magkakaroon sila ng karapatan para sa ating bayan. At dahil kapag pumili tayo ng leader na hindi naman karapat-dapat, kaming mga kabataan ang maapektuhan dito. Bakit? Dahil maraming kabataan ang namamatay, pumapatay at pinapatay ng mga at maraming kabataan ang naghihirap. Maraming kabataan ang nawawalan ng karapatang makapag-aral dahil sa kulang na edukasyon at pondo na binibigay ng gobyerno. At para sa dapat tayong pumili ng magtotoong at tapat sa servisyo natin ng mga leader. At maniwala tayo at wag tayong maniwala sa kanilang mga plataforma na hindi naman totoo. Dahil ang kanilang mga pangako ay palagi namang napapako. Maraming salamat sa iyong sagot. So this is your question, candidate number 2. Please listen and attentively as I read the question. Maraming kabataan ngayon ang nakararanas ng matinding stress at depression. Sa iyong palagay, paano natin maisusulong ang mental health awareness sa mga paaralan at komunidad? Uulitin ko ang tanong. Maraming kabataan ngayon ang nakararanas ng matinding stress at depression. Sa iyong palagay, paano natin maisusulong ang mental health awareness sa mga paaralan at komunidad? Hirap yung tanong mga kabeta. Dali lang. Mental health awareness. Kabilang depression, stress. Gusto mo bang ulitin ko ang tanong, candidate number 2? Sa ating pong mga bisita na may mga bata, kung pwede po ay pakisabihan po ang sinda paganilinaw to avoid distracting our candidates. Maraming salamat po. Sa mga paaralan at komunidad. Kaya mo yan. Oh, hindi niya nasagot. Okay, thank you, candidate number 2. Let's proceed with candidate number 3. Wala, Berto rin. Akala ko si Carla. Oh, maraming fans. Talunin natin yan. Ito ang tanong that you have chosen, candidate number 3. Listen attentively. Sa panahon ngayon na maraming kabataan ang mas aktibo sa social media kaysa sa pagbabasa, paano mo sila mahihikayat na palawakin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral? Okay, I'm going to repeat the question. Sa panahon ngayon na maraming kabataan ang mas aktibo sa social media kaysa sa pagbabasa, paano mo sila mahihikayat na palawakin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral? Mag-Roblox. Thank you for that wonderful question. Para mabasa yung mga chat ng Roblox.
You want to repeat the question once more? Okay. Your request is my command. Okay. Sa panahon ngayon na maraming kabataan, ang mas aktibo sa social media tulad ng YouTube, Facebook, and others, kaysa sa pagbabasa, paano mo sila mahihikayat na palawakin ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral? Mahihikayat ko sila ang magbasa, bumalik sa pagbabasa at sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tekstong may kaugnayan sa kanilang interes, kung kaya't sa pamamagitan ng hindi sila makakaramdam ng boring na sinasabi. At tapos, boring na sinasabi, Naghangga siya. text. Paglalaroin ko sila ng Roblox. Tapos gintao dito sa mga estudyante para galing maintindihan nila at gato yung interest, tapos para hindi pagidang indaling curiosity at ito ma-challenge pagidang inda curiosity, tapos pabayaan na lang sila ng inda mga guyang na ibahagi o kaya ihambay sa indaling mga kakilaya, i-share ninda kung ano inda natutunan dito sa tekstong ato na yato may interest ninda, diba? Tapos sa pamamagitan ng paggamit na chat to ay ano na sinda, daw na ayuhan na sinda na mag-aral kag magbasa. Ibaw na din po ato. Maraming salamat. Thank you so much for that candidate number 3. Up next is our candidate number 4. Candidate number 4. Sa gitna ng lumalalang issues ng climate change, paano mo gagamitin ang iyong boses at posisyon upang hikayatin ang kabataan sa ating barangay na kumilos para sa kalikasan? Again, sa gitna ng lumalalang issue ng climate change, paano mo gagamitin ang iyong boses at posisyon upang hikayatan ang kabataan sa ating barangay na kumilos para sa kalikasan? Maraming salamat po sa iyong magandang katanungan. Para po sa akin, bilang isang kabataan, ay magsasagawa po kami ng proyekto tulad ng pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng bakuran, at pagsasagawa po ng coastal cleaning. Sa pamamagitan po ng pagsasagawa ay mapapanatili po natin ang kaayusan at kalinisan ng ating kapaligiran. At para maiwasan ang mga sakit, yun lamang po. Maraming salamat sa iyo, candidate. So meron na lang tayong natitira dalawang question. So ibig sabihin, ang matitira dito sa lagayan ay mapupunta sa last candidate. Ito ang iyong tanong, candidate number 5. Paano mo mailalarawan ang tunay na diwa ng bayanihan sa makabagong panahon? At ano ang papel ng kabataan dito? Again, paano mo mailalarawan ang tunay na diwa ng bayanihan sa makabagong panahon? At ano ang papel ng kabataan dito? Thank
you for that wonderful question. Once again, good evening, everyone. Bayanihan today means always, helping in all ways. Online or offline, youth play big role in uniting people. Uniting people, spreading kindness, and leading positive change. And I thank you. So, English yun. At maraming salamat. Candidate number 5. So, ito na lang natin ang tanong. Candidate number 6. Okay. Candidate number 6, here is your question. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap ang isang leader ng ating barangay o bayan, anong issue ang uunahin mong talakayin at bakit? Again, kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap ang isang leader ng ating barangay o bayan, anong issue ang uunahin mong talakayin at bakit? Good evening, everyone. Kung may pagkakataon man akong kausapin ang leader ng aming barangay, ang una kong tatalakayin ay ang kalidad ng mga serbisyo sa basura at kalinisan sa aming barangay. Dahil ang kalinisan at tamang pamamahala sa basura ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa ating komunidad. Nais kong malaman kung ano ang mga plano ng barangay upang mapabuti ang serbisyo sa basura at kalinisan. At kung paano makakatulong ang kabataan na matupad ang mga layunin na ito. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much, candidate number 6. So, ng Chick Boy, mga matikinig sa mga shows. Good evening. What's your name? Jet? Hello. Welcome to Agbaliga. Ako pa talaga ang welcome. I hope you're having a great time. Yes, po. Let's spend the night happy and orderly and be proud to be Romblomanon. Okay? Sige boss, sige boss. Kuya Benji, kandidato ka pala. First prize goes Kandidato ka to pala. the Sampaloc Pier. Tara boss. Kaya mamaya. Kaya sa mami. Piyesta ng Romblon, nasilayan ko ang bata ko, mga palarong payak, ngunit saya'y tumatakos. Karera ng bangka, alon ang kalaban mo, isang probinsya, payapa ang tanaw ko. Dito sa Romblon, tawanan at ligaya, mababait na tao, dito'y tunay kong nakita. Kalayo ng mundo sa mapanghusga, ang simpleng buhay dito'y kay ganda. Sa maliwanag na gabi, ang tugtugan nagsaya, sayawan ng tao, gabi ayaw magpaalam pa, hinahabol ang saya hanggang bukas.